hagupit ng bagyong Silawin, pwede ho kayo mag-text sa 2366, okay? DCMM space react. Ang mensahe po, pangalan at tirahan at isend sa 2366. Ulitin ko po, 2366. Isend po ninyo kung ma-describe ninyo at ang mga kalagayan po ninyo diyan sa inyong kinaroroonan. So probably in our own little way, we can relay it on the air at marinig po ng mga kinaukulan. Baka magawan po nila ng paraan kasi we can imagine ang sira po ng mga linya ng telepono, linya ng communication. We will understand dahil talagang wala, hindi natin maiwasan, mapuputol ho talaga yan. So baka makapakinig po yung inyong mga kinaukulang opisyal, mapadalan po kayo ng tulong. Ang Vice Alcalde ng Alcala, Cagayan, si Mayor Joy Druin. Alamin natin, Vice Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo. Kamusta ho ang lagay ng Alcala? Napakalakas po ang ulan, saka hangin po. Oo, napakaganda pa po ng signal ng telepono ninyo, ha? Anong oras ho nag-umpisa yan at kamusta ang ating mga kababayan po riyan? Marami na kaming mga evacuees galing sa mga iba't ibang barangay, yung mga flooded barangay po. Oho. Saan po ninyo dinala yung mga evacuees na yan? Saan po sila nananatili ngayon, Vice? Sa Alcala Public Gymnasium po. Oh, okay. At kamusta ho yung mga evacuees na yan? Kamusta ho ang supply ng pagkain? Okay naman po. Ready naman po ang munisipyo. Oo, kasi naintindihan din namin, Vice Mayor. I'm sure hindi rin kayo makakilos dyan. Dahil siyempre, safety muna unahin natin. Opo. And siguro pagkagat ng liwanag mamaya, that's the time that we can move and assess kung ano nangyari, no? Opo. Okay. Ang mga kababayan ho natin ay siniguro ho ba natin, Vice, na alam nyo, uulitin ko na naman yung sinasabi ko, marami ho dyan ang yung bahay ko, baka ano na nangyari, biglang bumalik nang walang pahintulot sa mga opisyal dyan sa Alcala. Pa kami kahapon pa po. Okay, secured na ho sila, ha? Opo. Vice Mayor Joy Druin, mag-ingat po kayo riyan. God bless you all. Thank you. Salamat po. Thank you. Medyo wag natin patagalin yung mga interview, no? Mag-ano tayo, mabilis na pacing. Dahil siyempre, sumesafety rin yan. At siguro may mga reports na tinatanggap yan. Mga local officials po yung ating inaantabayanan, tinatawagan. Meron ba tayong reporter dito sa Metro Manila? Meron ba, John? Meron? Si Neil. Kung may reporter tayo, malaman natin naman dito sa Metro Manila kung anong lagay. Kasi dito sa loob ng studio, hindi natin nakikita yung labas eh. Okay. Baka ito ho'y medyo, wag naman sana, ha? Ito ho yung suspension ng mga klase ngayong October 20, 2016. Ito ho'y dahil nga sa Super Typhoon Lawin, all levels, public and private school, wala hong klase ngayon ang Metro Manila, ang Abra, Batangas, Benguet, Dagupan City, Ilocos Sur, including government offices sa Ilocos Sur, lalawigan po ng Pangasinan, Tarlac, Zambales, Baguio City, kasama rin ho ang mga government offices, Northern Quezon, ito po'y kinabibilangan ng Real, Infanta, General Lacar, Polillo Group of Island. Ang Laguna po, wala na rin klase, ang Rizal, Nueva Ecija, Tarlac at Bataan. Ang mga preschool to high school naman ay dito po sa mga natitirang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Samantalang ang mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal ay automatic na suspendido ang mga klase, Signal number 1 preschool, Signal number 2 preschool, elementary at high school, Signal number 3 lahat ng level. Alamin natin ang balita mula naman kay Haji Caaminio. Dito siya sa Tondo. Haji, please come in. Haji Caaminio. Yes, magandang umaga sa iyo, Vic. Halos hanggang ilong na yung taas ng tubig sa ilang bahagi ng Barangay 101 sa Tondo, Maynila dahil sa pag-apaw ng Estero de Vitas dulot ng high tide at pananalasa ng Super Typhoon Lawin. Sa covered court, inilikas ang 51 pamilya o 206 na individual dahil sa baha
Ayon kay Barangay Kagawad Mirna Mako, karamihan naman sa mga residente ay tumalima agad sa preemptive evacuation pero nangangamba na baka manakawan naman sila. Pangunahing pangailangan ng mga pamilya dito, Vic, ay gamot, umot at kain dahil nagkakasakit na yung ilang residente dito kasi yung iba may sipon, ubo, lagnat, tapos yung iba may diarrhea na din. Pero tiniyak ng MDRMO na bubuhos ang tulong mula sa local government para nga sa mga apektadong residente. Bukod sa Vitas ay sa ilalim din sa assessment ang Parola Compound, Paseco at Isla Puting Bato kung kailangan na rin ilikas ang mga pamilya na naninirahan na sa tabing dagat. Alam mo kanina, Vic, tinanong ko si Barangay Kagawad Mirna kung ano yung dahilan ng pag-apaw din ng estero, bukod nga kasi sa manakanakang pagbuhos ng ulan, may gatambak din kasi yung basura doon sa estero, kaya nga umapaw na. Kaya dahil yun ay itatanong ko sa iyo dahil ba sa bagyan o dahil sa basura? Well, dahil may may part naman ng pananalasan na rin ng Super Typhoon Lawin, pero mas angat dito, Vic, yung pag-apaw ng estero dahil sa basura, kaya naman bumaha tuloy sa ilang mga lugar dito at halos hanggang ilong na nga, malalim na. Meron ngang, ayun nga dito sa ilang dito, mga official dito, meron ng muntik malunod kanina pero hindi naman na nangyari. Kaya naman kinailangan ng ilikas yung mga residente dito. Nasa 4 na lang pamilya raw yung mga residente ng Vitas, Vic. At itong nandito sa covered court ay 51 pamilya pa lamang at i-assess pa kung kailangan na rin ilikas yung mga nalalabing pamilya dito sa Barangay 101 sa Vitas, Tondo, Maynila. Kailan pa inilikas yan? Kailan nagsimulang ilikas yung mga pamilyang yan? Kanina kasing alas 7 ng gabi, Vic, ay tumaas yung umapaw, yung estero. Kaya mga 8:30 ay unti-unti na pinalikas yung 8:30 ng gabi pinalikas na yung mga residente dito. Mananatili sila dito hanggat hindi sinasabi ng mga barangay officials at hanggat hindi humuhupa yung baha dito sa area na apektado nung pag-apaw ng estero. At pero ang panahon naman sa Maynila hindi naman ganun kasama, di ba, as of now? Well, ayon dito kay MDRMO Chief Johnny Yu ay nasa 10 millimeters yung ulan na mararanasan sa Metro Manila sa mga susunod na oras. Pero i-monitor pa ni Ryan Vic hanggang sa tuluyan ng ayon kasi sa Kagawa dito hanggat hindi lumalabas ng bansa o hanggat hindi kumbaga ay humihina ang Super Typhoon Lawin ay hindi nila pauuwiin yung mga residente na nandito sa covered court ng Vitas. Ibig sabihin yan, hanggat nandito yung Super Typhoon Lawin, huwag tayong magpapakasiguro, huwag tayong maniniguro na pwede na. Pag humina ng konti ulan, pwede na. Huwag ganun ang attitude. Yes, sa totoo yan. Alam mo, sa totoo lang, buti nga ay mabilis naman tumalima yung mga residente at ang pinangangambahan lang nila ay yung kanilang bahay may iwan. Pero dahil nga sa nabalitaan nila sobrang lakas ng Super Typhoon Lawin, agad naman silang sumunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, Vic. So, ang problema ngayon, yung pag-apaw naman nung estero dahil sa basura. Ayun na nga. Palagay ko naman, pag na-monitor tayo ng Manila City Hall, gagawa ng aksyon niya mamaya pagliwanag. Totoo yan. Kailangan lang talaga ng clean-up drive, Vic, di ba, sa mga estero dahil nga hindi nauubos yung basura sa mga estero. Parang halos araw-araw na lang din na naipabalita natin yung tungkol sa mga basura na tampak pa rin, hindi lamang sa mga estero, kundi pati na rin sa may bahagi ng Manila Bay. Nakatambak pa rin talaga yung mga basura na nagagaling at inaanod ng dagat sa Dalampasigan. Karamihan minsan, kadalasan sa mga basura dyan sa Manila Bay, siguro maging dyan na rin sa estero, yan galing sa mga ibang lugar. Pag ganitong masama ang panahon, malakas ang hangin, inaanod. Di ba? Yun ang problema, Vic. Kasi, di ba, kakapanalasa lang ng bagyong Karen, ngayon naman Super Typhoon Lawin. Nung si Karen, may iniwan ng katambak na basura, pinuntahan ko na yun, yung Rojas Boulevard. Kanina nga nakita ko lumalampas na ng seawall yung mga basura dahil nililipad dahil sa malakas na hangin. Inaasahan pa natin yan. Inaasahan pa natin yan dahil sa pananalasa din ng Super Typhoon Lawin, madadagdagan pa yung mga basura na nakatambak sa dalampasigan ng Maynila. Pero ngayon, ang panahon sa lungsod ng Maynila ay
Mahina pa, no? Paambon-ambon pa lang dito at hangin pa lang naman yung malakas Oo. sa mga oras ito. Actually, mula pa ng alas 9 ng gabi, Vic, ay hindi pa lumalakas yung ulan dito sa lungsod ng Maynila. Actually. Natulog ako ng mga 9:30, hindi ko na nga natapos yung basketball eh. Paggising ko ng mga 11:30, may tuyo pa rin yung kalsada. Pero pag drive ko kanina, medyo pumapatak-patak na. Yung maliliit na botel ng tubig na kung tawagin ni ambon. Di ba? Yun, ambon. Ambon. Umulan ng luha sa Quezon City dahil sa basketball. I know. Pero yung kung ulan yung pag-uusapan, hindi pa talaga tuluyang bumubuhos dito sa lungsod ng Maynila. At maging sa dinaanan ko kanina sa Quezon City, hindi pa talaga natin nakikita na bumuhos ang ulan. Basta tanging nakita lang natin sa mga boulevard, malakas ang hangin at malakas ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Exact location mo, Haji? Nandito pa rin ako sa covered court ng covered court. Bitas. Sa Barangay 101. Monitor din natin ang ating kapulisan at baka alam mo na yung mga mapagsamantala riyan, masarapan tulog ng tao, baka nandyan sina Boy at Neneng Salise. Yun diba? Yun ang tututukan natin at baka kahit bumabagyo walang patawad. Yung gumagawa ng krimen dito sa lungsod ng Maynila. Buti na lang. Nasa lungsod ng Maynila. Mahusay ang hepe ng Manila Police District sa katauhan ng isang Colonel Coronel. Masipag yan, magaling yan. Nandyan pa yung Marcelino Pedroso, nandyan din yan. Ayun nga, nasa rally kahapon at medyo matindi pala yung nangyari. Matindi pala. Nandun si Colonel Pedroso sa rally sa US Embassy. Correct. I know. At sige, babalikan ka namin. We'll get back to you. We'll find out kung ano mangyayari mamaya. Pagkagat ng liwanag, it's already 1:35 in the morning. Haji, maraming salamat. Mag-iingat kayo, ha? Okay, mula dito sa lungsod ng Maynila, itong Radyo Patrol, Haji Kaaminyo, ABS-CBN News, DZMS. Thank you, Haji Kaaminyo. Samantala, malakas na raw ang hangin sa Roas Boulevard, tsaka yung hampas ng alon. Sabi ni Utol, ni Eric. Alam mo, yan yung mga nagdadala ng basura, nagaling ng ibang lugar. Ano rin yan pag malakas ang hangin. Balikan po natin ang Ilagan, Isabela. Alamin natin ang report mula naman kay Raya Kapulong. Raya, please come in. Sa Vic, habang tumatagal ay lalo pang ang lumalakas ang hagupit nitong bagyong Lawin. Tila walang sinyales o indikasyon na sa mga oras na ito ay matatapos na ang pananalasa ng Super Typhoon Lawin dito sa Ilagan, Isabela. Simula nga nang mag-landfall ito kagabi ay tila warm up pa lamang ang pinatikim na hagupit nito dahil sa ngayon ay kakaiba at nakakatakot na talaga ang itinamamalas nitong lakas. Karamihan sa mga puno dito sa paligid nitong Kapitolyo sa Ilagan ay nabuwal na mula sa lupa. Rinig din namin ang mga kalabog mula sa bubong na pinaniniwala ang mga nagliparang mga sangarang puno at yero. Patuloy na niluyug-yug din ng hangin ang mga nakaparadang sasakyan. Ang rescue team, mga lokal na opisyal ng Iligan o ang Ilagan, pati na ang ilang miyembro ng media ay tanging pagtanaw na lamang mula sa bintana at pintuan ang nagawa, kasabay ng panalangin na sana ay matapos na itong pananalasa ng bagyong Silaw. So sa ngayon, Raya, ganun din, just like Dennis Dato, hindi kayo makalabas? Yes, Vic, hindi kami makalabas dito sa Kapitolyo. Ano ba dyan? 5? Ano yun, Vic? Signal number 5? Yes, signal number 5. Oo. Ayan, kung naririnig ko siguro. Ay, dinig ko. Dinig ko. Loud and clear. Ang buhos ng ulan, my God, ang lakas. Saka yung hangin. Yeah. Sumisipol-sipol pa at ang lakas ng hampas sa mga puno. Anong oras nag-umpisa at sumungit ng ganyang katindi panahon yan? Actually, Vic, kahapon pa mga alas 2 ng hapon. No, masama na. Pabugso-bugso na yung pag-ulan at zero visibility na. Pero patigil-tigil pa nung mga oras na yun. Pero nung sumagat na yung tilim, lalo na ngayon, wala nang humpay. Tuloy-tuloy na
yung malakas na pag-ulan at malakas na hangin. Oo. Until this time, Raya, gaano katagal na kayong binabayurin ng hangin at ulan? Matagal-tagal na, Vic. Actually, simula nung mag-landfall. Landfall. Oo. Talagang literal, pag landfall, nag-umpisa kagad ng sama ng bayo. Oo, Vic. Pero bago pa yun, Vic, ay nakararanas na ng malakas na ulan at hangin. Pero lalo pa itong lumala nung nag-landfall na. Correct. Parang ayaw na tumigil at walang sinyales na Titigil. yung paghagupit nitong bagyong ito. Ano ba kinalalagyan nyo? Nasaan kayo ngayon? Nasa loob kami ngayon ng Hotel. Capitol. Dito sa Capitolio. Capitolio. Dito yung PDRRMO. Okay. At kami ay nakaantabay sa kanilang update. Yeah. Sa nangyayari dito sa Isabela. So ngayon, may mga opisyal dyan, may mga empleyado riyan na siguro mas safe dyan, ano? Dahil, siyempre, Kapitolyo, sementado yan. Mas safe dyan, may mga tao riyan. Kamusta ang supply ng kuryente? Generator na lang. Tama ka, Vic. Generator na lang yung supply ng kuryente. Wow. Dito. At kanina pa nga hapon, ang ilang mga barangay dito sa Ilagan, Isabela, ay nawalan ng kuryente. Oo, I'm sure. Siguro, kagaya ng sinabi ko kay Dennis, medyo mag-break muna kayo riyan. Pwede kayong umidlip for the meantime, lalo na yung piloto mo. Yung mga piloto mo, yun ang paidlipin mo. At mamaya, you need extra energy at mag-iikot kayo sigurado pag liwanag. Correct. Okay. Correct. Ingat, Raya. Ingat kayo riyan, ha? Lahat ng kasama mo riyan, lahat ng mamamahayag dyan, ingat kayo. Okay, Vic. Maraming salamat. Yan muna ang sitwasyon mula Ilagan, Isabela. Itong Radyo Patrol. Raya Kapulong, ABS-CBN. Indiana. Akala nyo yung signal ni Raya, no? Yung masama lang. Ulan ho yun at saka hangin. Mapula na raw ang langit sa Kamaynilaan, Ross Boulevard, sabi ni Utol. So medyo ibig sabihin, ano yun, ulan. What time do we get an update from Pag-asa? 2:00, si Kim. Alas 2, ha? Si Kim, pagmerienda muna kayo riyan, Kim. At medyo nangangayayat ka na, oh. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang 4:00 ng madaling araw. Ito po ang ating special coverage ng bagyong si Lawin. Bagyong Lawin Updates. At ang ating pong mga reporter na ngayon ay nasa Isabela, Cagayan, Dennis Datu, Raya Kapulong, kasama ho ang kanilang mga masisipag at magagaling na piloto. Wala, standstill sila ngayon. Hindi ho sila makakilos, hindi ho sila makalabas ng kanilang mga kinalalagyan dahil nga ho sa sama ng panahon. Alam nyo, dun po sa mga, ano ba yan, yung mga nasa bahay lang, yung mga hindi ho nakakaranas pa, yung mga millennials, ika nga, yung hindi pa nakakaranas ng, ang huli kong matinding nakitang bagyo, well, of course, yung Undoy, yung Habagat, yung Milenyo sa Maynila, ay grabe yun. Ano yun? Signal number 3 ba yun? Pero matindi yun. Sumisipol din yun. Pero ito ho, based on dun sa mga kwento, matindi ho itong Lawin. Matindi ho itong dalang hangin at ulan ng bagyong si Lawin. Again, uulitin ko ha, yung mga nakikinig po sa atin, meron po kayong nais na iparating na mensahe sa inyong mga kamag-anakan. Yung mga nagtatrabaho dyan sa lugar na apektado ng bagyo at naninirahan dito sa Maynila, pwede ho kayong mag-text sa 2366. Babasahin po namin yan at maaaring kami po'y makatulong na maiparating po ang inyong mensahe sa inyong mga mahal sa buhay. At syempre, yun ding mga nasasalanta ng bagyong Lawin ngayon ay malalaman namin kung ano ang sitwasyon nyo riyan at maire-relay natin sa mga kinaukulan from the national government. Dahil syempre hindi ho lahat ng pagkakataon at hindi ho lahat ng oras mararating yan no? Ng mga kagaya kanina, si Mr. Mabara, hindi rin naman ho natin masisisi yung mga rescue team dahil kailangan din nilang i-safety yung kanilang mga sarili. So it will take time. We should understand. Gawa na lang po natin ang paraan na tayo maging ligtas. Easier said than done. Ika nga, no? Kagaya nun, ilan sila? 7, may batang maliliit. Pinapasok na ng ulan yung bahay nila. Naintindihan po natin, napakahirap po ng sitwasyon na yun. Pero
Wala po tayong pwedeng sisihin dahil lahat isinesafety lang ho ang kanilang mga sarili dahil matindi ho itong bagyong ito. DCMM Space React, Space Mensahe, pangalan at tirahan at i-text po sa 2366. Binigyan muna natin ng pagkakataon yung ating mga reporter na kahapon pa yata ng umaga walang tulog yon until the whole day today. Para, nasusulok ba yan? Oo, at para mamaya makabuelo because alam nyo, ang sistema ho rito, talagang ngayon, wala kayong mapupuntahan. The only thing that you can report now, ang pwede nyo lang iulat dito on the air, yung mga reporter natin na nandyan sa lugar ng Cagayan at Isabela area, yung inyo lang abot, yung abot lang ng inyong tanaw. Dahil wala kailangan maging safe. Hindi, ito. Maging safety kayo. Pamayang pagliwanag, dyan ho magkakaalam-alam kung ano ho ang pinsala dulot ng super typhoon na Silawin. Malaki ho kasi ang kagabi ho nakikinig ako ng TV Patrol, 800 kilometers ang radius. Pero malaki ho yun, malaki-laking diameter, I'm sorry, 800 in diameter, kaya malaki ho ang sakop, malaki ho ang kanyang wingspan dun ho sa buhos ng ulan at ihip ng hangin. Uulitin natin sa Metro Manila ito ho'y galing sa mga LGU pero napakarami na hong walang klase sa Metro Manila. Sa Soliven, Isabela, Benito Soliven, Isabela, alamin natin kung ano nangyayari dyan mula naman kay Mayor Roberto Lungan. Mayor, magandang umaga po mula po dito sa DCMM. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. Mr. Mayor, kamusta na ho ang Benito Soliven? Dito masyadong malakas yung hangin at ulan. Oo. Malaki na ang ilog. Oo. Marami nang nasirang bubog ng bahay. Oo. At yung daan po namin, nagkatumba-tumba na po yung mga punong kahoy. Oo. Opo. Kamusta ho yung kamusta ho yung mga nasasakupan natin? Naka-safety na ho ba sila sa mga evacuation center? Opo, nasa evacuation center na po yung maraming pamilya na po nasa evacuation center. Aha. Saka yung meron din pong tumatawag na pag nagre-rescue pa rin po kami sa mga bahay-bahay na natanggal ng bubong. Oo, pero I would understand kapag this time talaga hindi tayo pwedeng kumilos dahil safety muna natin, hindi ba? Safety ho ng bawat isa and it will take time bago tayo makakilos diyan, Mayor. Oo nga kaya nga hindi kami makakilos dahil talagang malakas talaga yung hangin. Yeah, at madilim, walang kuryente, I'm sure. Opo, walang kuryente. Dito sa aming post command, may kuryente, saka dun sa may generator po kami. Yung mga evacuation center po namin, yung mga eskwelahan po na pinaglagyan namin ng tao, may generator po kaming nilagay. At I'm sure you're receiving reports siguro hanggat kaya ng communications, may patuloy na pumapasok na report sa inyo kaugnay ng sitwasyon at kalagayan ng ating mga kababayan dyan. Opo. Ay, naku, Mayor, mag-ingat po kayo at talagang delikado at sana ho maritay natin yung zero casualty at talagang ibang klase ho itong bagyong dumapo sa atin, Alkalde. Yun nga po ang ginagawa pa natin kung hanggat maaari po talagang zero casualty po ang natin ang gusto natin mangyari. Oo. Napakalakas pong ulan po ito. Malakas ulan at saka talagang napakalakas na hangin po. Gano? Bagyo po itong dumating. Gaano katagal na kayong binabayo, Mayor? Hello? Gaano katagal na ho kayong binabayo? Ngayon lang, kaninang nagsimula itong hangin ng bandang alas 5 ng hapon ngayon, ito po ang pinakamalakas na. Talagang malakas po. Oo. Okay, sige. Mayor, hindi na natin patatagalin at mag-ingat po kayo. We'll be calling you from time to time, Mayor. Thank you. Opo, salamat din po. Thank you. Si Mayor Roberto Lungan ng Benito Isabela. Ganun ho ang description. Pare-pareho. Talagang asip. Well, hindi asip. Talagang ngayon lang sila nakaranas yan ng bagyong ganyang katindi at bagyong ganyang kalakas.
Okay, nakaantabay na po sa pananalasa ng Bagyong Lawin ang Philippine National Red Cross. Alamin po natin ang balitang yan mula naman kay Ron Lopez. Ron, please come in. Yes, Vic, nakaantabay na ang mga rescue teams ng Philippine Red Cross sa mga lugar na apektado ng super typhoon na Lawin matapos itong maglandfall sa Peña Blanca, Southern Cagayan kagabi. Ayon kay Senador Richard Gordon, ng Philippine Red Cross Chairman, ay naghihintay na sila ng pagkakataon sakali mang kailanganin ng kanilang tulong sa mga apektadong lugar. Sa mga oras na ito ay hinahagupit na ng bagyo ang mga lugar sa Hilagang Luzon at inaasahan nilang magiging matindi talaga ang pinsala ng bagyo sa mga apektadong lugar. Ngunit tiniyak si Gordon na mayroon silang sapat na gamit na kakailanganin kapag nagsimula na ang mga rescue operation. So far, wala pa namang challenge na hindi pa natin naharap. Pero nakahanda ang Red Cross right away 10,000 na non-food items, no? Mga banig, mosquitero, for 10,000 families yan. And then we have also our trucks na magdadala rin ng filtration ng tubig para kung wala masira ang tubig, meron tayong mga filtration. Yan ang tinig ni Senador Richard Gordon at naka-pre-position na rin ang kanilang mga ready-to-eat food packs na ipamimigay sa mga apektadong lugar at mga sasakyan tulad ng payloaders at trucks na gagamitin naman sa rescue at clearing operation. Ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Ron, mula po dyan sa Philippine National Red Cross na ngayon sabay-sabay na simultaneous yung paghahanda ng ating mga government agency para mabilis na matugunan. Ang talagang full force yan mamaya, pagliwanag ho niyan, full force mamaya yan. At dyan ho natin malalaman ang pinsalang maaaring dinulot nitong si Super Typhoon na Lawin sa nakalipas na magdamag. Yun nga ho ang sinasabi natin palagi, napakahirap po kapag ang mga ganyang kalamidad dumarating kapag gabi. Mahirap pong kumilos. Mahirap kumilos, nakakatakot kumilos. Makakilos man kayo, parang dinumero. And then when you wake up in the morning, kung makatulog man kayo, pagliwanag yun na bubulaga sa inyo yung mga pinsala. Antabayanan po ninyo yung mga reports natin, we're just giving them time para makahinga-hinga ng konti. At talaga naman pukpok ang ginawa ng ating mga radyo patrol. 10 po ng aming mga kasamahan dito sa loob ng himpilan ng ating desk editor, si Neil Badyo, ng ating engineering sa pangunguna po ni Harold Pioson, sina Erwin Ocaña. Ilista ang mga pangalan ng mga nandyan. Si Fred Bandolin, ang ating executive producer. Ngayong gabi, si Kim Pahardo, sina Ralph Labitag, si Joanna, si Luis, si Joan Balebia, si Luis Oblena, ayan, si A.B. Izon. Kasama ho natin yan, wala tayong nakalimutan Siyempre, pati ho yung ating mga janitor kaagapay po natin yan. Alam nyo, kung wala yung mga janitor na yan, wala. Hindi kami makakakilos dito. Hindi tubig, wala kaming iinumin. Maraming salamat po sa inyo. Doon sa mga nagmamaneho ngayon, siguro, wag muna masyadong mag-happy-happy at baka biglang bumuhos ang ulan. Nakauwi po kayo. Maluwag ho ang lansangan for sure dahil wala po mga estudyanteng papasok mamaya. Huwag po natin samantalahin ang luwag ng kalsada dahil yan ho basa, yan ho delikado. Pakitignan mo yung mga text dyan, Ralph, baka may mga bago. Mabasa natin yung mga mensahe ng ating mga kapamilya sa iba't ibang lugar, lalo na po doon sa mga kinalalagyan nilang apektado ng Super Typhoon Lawin. Dito rin po sa may southern area, medyo, may mga canceled flights na ho, Meron na hong mga canceled flights ngayong October 20, 2016, araw ho ng Huwebes. Baka nakikinig ho, yung mga pupunta ng airport, you might as well call your airline first bago ho kayo mag-proceed ng airport. Baka ang haba ho ng biyahe nyo, pagdating doon kanselado ho ang flight.
Maiinip lang kayo sa airport. Ito sa Cebu Pacific, ang Manila, Kawayan, Isabela ho ito siguro. Manila, Kawayan, Manila, 5J196. Yan ho yung Manila, Kawayan. At 5J197, yan ho yung pabalik, Kawayan, Manila. 5J504, Manila to Gigaraw. At to Gigaraw, Manila, 5J505. Yung pong Manila to Gigaraw, dalawa po yan, 5J506 at 5J507, yung pabalik naman to Gigaraw, Maynila. Ito hong Philippine Airlines ay kanselado na ho ang Manila to Gigaraw. PR 2014, PR 2015, yung pabalik to Gigaraw, Manila. Yung PR 2084, Manila Basco at Basco, Manila. PR 2085 po yun. At yung papunta ng Lawag, yung PR 2196 at yung pabalik na PR 2197, yan ho yung Lawag, Manila flight ng Philippine Airlines. Antabayanan po ninyo ang ating mga announcement. Baka meron pa hong mga cancel flights, lalo na yung mga papalipad mamayang umaga, mamayang tanghali, because we will never know until such time na magliwanag. Yung mga pinsalang dinulot sa mga runway, lalo na yung mga walang operation ng gabi, siyempre walang ilaw yan, di natin alam kung ano nakahambalang doon. We will find out later on kung ano magiging announcement ng iba't ibang paliparan dito po sa mga lugar na binabayo ngayon ni Super Typhoon Lawin. 5 minuto na lamang bago mag-alas 2 ng madaling araw. Ako po si Vic Lima. Hanggang mamaya po tayong alas 4 ng madaling araw sa ating pong special coverage ng bagyo o Super Typhoon na si Lawin. Ito ho yung mga text, yung mga sample ho ng text messages natin. Sa Bacolod daw, Bacolod, parang signal number 3 ang ulan ngayon. Sabi ni Liza Perez from Maui Perez ng Santiago, Isabela, super lakas po ang hangin na parang may eroplano sa taas. Mabuti na lang po't may kuryente dito. Aba, napakaswerte. At may ilaw ang evacuation sa Barangay Dubinan West. Keep safe po sa lahat po ng ating, may ganun pa. Kenneth Arana, residing in Batangas City. Under tropical cyclone warning signal number 1, listening through your YouTube stream, is scattered rains po with stormy winds in our area. Si Kenneth Arana, dyan po sa lungsod ng Batangas. Dito sa Marilao, Bulacan, wala namang ganong ulan pero tumataas ang tubig. Bakit kaya, Yung report kanina ni Haji, tumataas yung estero dahil sa basura, of course. Marilao, Bulacan, wala namang ganong ulan pero tumataas ang tubig. Bumabahalan dito pag matinding ulan. Bakit kaya ganon? Correct, Jay ng Marilao. Ako nga, nagtatanong tayo Si Roden ng Quaresma Village, Barangay San Fermin, Kawayan, Isabela, madami na pong bubong na nasira at napakalakas ng bayo ng hangin. Lumipat na po sa kapitbahay na medyo maayos ang bahay. Well, that's another thing, yung mga, kanina ho kasi may nakita rin tayo sa TV Patrol, yung mga bahay na konkreto at mukhang matitibay, kung malaki rin lang po yan na bahay ninyo, pero syempre hindi naman natin masisisi yung iba, baka pwede natin yung mga matatanda tsaka yung mga bata, medyo isilong kahit sa garahe lang, basta may bubong lang, yun ang importante ron at mailayo sa mga nagliliparang bagay. Mark Anthony Aguinaldo, pa-update naman po ng status sa Lalo, Santa Maria, Cagayan. Pakitawagan mo yung Santa Maria, Cagayan. Kakatawag ko lang po sa kamag-anak ko doon, sobrang lakas po ng hangin at ulan. Need po ng update since malapit sila sa Cagayan River. Wala po bang warning near Cagayan River? Salamat po. We will find out, Mark Anthony Aguinaldo. Mamayang alas 2, in a little while, may presko ng Pag-asa, Alas 2, AB? At kasama po rin ang mga river, lalo na ho yung Cagayan River. Titingnan natin kung anong update dyan. Ballesteros sa Cagayan yata ito, Sobrang lakas ng hangin sa Ballesteros, dami ng bahay na nilipad ang bubong. Walang kuryente ngayon sa Malbar, Batangas, kahit na sinasabing signal number 1.
itong lungsod ng Batangas. Signal number 1 lang, sabi ni Kenneth Arana. Pero sa Malbar, wala na hong kuryente. Okay, meron tayong mga text na tinatanggap dito. Si Walter, yung kasama ko sa K1118 sa Pasig City, wala pang ulan pero malakas ang hangin. Pasig City government di pa nag-a-announce ng suspension of classes. Sa Pasig. Ay, nako, sino ba mayor dyan? Etong mga sinabi natin, wala na hong pasok sa Metro Manila, no? Actually, all levels, no? Kasi ayaw din ho siguro sumugal ng mga local official. Walang pag-asa briefing, sir, bulletin lang, pababa sign. Ayun, may H kaya pabasa ni Fred Cipres. Alright, so Fred Cipres tayo for our news break. 2:00 ng madaling araw. CMM Balita Ngayon. Fred Cipres. Putol ang supply ng kuryente sa bayan ng Peñablanca, Cagayan kung saan naglandfall ang superbagyong Lawin kagabi. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Councilor Rolando Acacio na naranasan nila ang napakalakas na hangin at ulan sa pagtama ng bagyo sa kanilang bayan. Binabantayan niya ang ilang barangay na flood prone, gayon din ang level ng tubig sa ilog. Ayon naman kay Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano, nagkabasag-basag ang salamin sa City Hall at natuklap ang bubong sa gymnasium at mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation center. Hindi anya makaresponde ang mga rescue worker dahil sa paghagupit ng bagyo at barado ang mga kalsada ng mga nabuwal na puno at poste ng kuryente. Samantala, tingnan natin ang sitwasyon dito sa Quezon City mula kay Radyo Patrol Fred Cipres. Fred? Nakakaranas ng ambon hanggang sa mahinang pagulan dito sa Quezon City. Nananatiling nakatiklop ang mga karamihan sa mga billboard sa kahabaan ng EDSA. Ngunit may isa tayong nakita sa may EDSA Timog na isang billboard na nakadikit sa building ang hindi itiniklop. Maluwag rin ang kasapaan ng EDSA, tuloy-tuloy ang takbo ng mga motorista. Ilang puno rin ang mga pinutulan ng mga sanga na posibleng sumabit sa mga kawad ng kuryente sa may scout area. Yan ang sitwasyon mula sa Quezon City. Ito ang Radyo Patrol, Fred Cipres, ABS-CBN News, DZMM. Para sa karagdagang balita, mag-log on lamang sa aming website, dzmm.com.ph. Sundan kami sa Twitter, twitter.com/DZMM Teleradyo. At ilike kami sa Facebook, facebook.com/DZMM Teleradyo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol 630. Ako po, si Neil Badjon. So, antabayan na natin, no? Medyo siguro nag-iipon pa ng detalye itong Pag-asa, no? Walang briefing. Walang briefing mula dyan sa Pag-asa. Pero patuloy po tayong tatanggap ng mga reports. Pinagpapahinga lang natin ng konti yung ating mga reporter. Yung pong mga text messages nito, importante po yan. I-text po ninyo sa 2366 kung ano ang lagay ng mga lalawigan ninyo. Dahil yan po yung aming pagbabasihan para iparating po sa national government, and I'm sure may mga monitoring team yan. Even the president who is in Beijing now, nakamonitor siyempre sa pangyayari po dito sa Pilipinas. At baka mamayang umaga, magkaroon po ng announcement from Malacanang kung ano na po mga gagawin nila. Of course, from NDRRMC, sa Pag-asa, sa Philippine National Red Cross, headed by Senator Dick Gordon, yun hong mga concerned agencies natin, ang DSWD. Kamusta ho ang DSWD? Oo, nasan ka? Oo nga, grabe. Si Den Macaranas, talagang grabe raw. I wonder ano ho ang lagay dyan sa Makati area. Pero mahina pa ang pagulan eh. Pero again, sinasabi nga natin, wag tayong papakasiguro. Hindi, mahina lang yan. Hindi, ambon lang yan. Hindi, malayo tayo sa ganun-ganon. Wago. We might as well stay home for the rest of the day, today 20 October on a Thursday, para masigurado ho tayo. Total, wala naman hong klase yung mga bata. I'm sure
well, mas mabuti na ho yung nasa bahay lang tayo. Pero mamaya, sigurado yan, puno ang mall. Di ba? Alright, alamin ho natin mula naman sa Pag-asa ang ating pinakabago at pinaka-latest update mula naman kay Menno Mendoza. Menno, magandang umaga sa iyo, Menno. Magandang umaga rin po at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Kamusta ka naman, Menno? Mukhang pagod na kayo, ah. Okay lang naman po. Okay lang. Opo. Okay. Ano ang ating balita, Menno? Ano ang latest? Okay, ang ating pong update, yung pong ating si Bagyong Lawin na nasa layong nasa vicinity pa rin po sa ngayon ng Solana, Cagayan. At may taglay na lakas na hangin naman umaabot pa rin sa 225 kilometers malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umabot naman sa 315 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis po na 25 kilometro kada oras. At ang ating pa rin pong signal number 5 patuloy pong nakataas dito po sa Cagayan, sa Northern Isabela, Apayao, Northern Kalinga, Northern Abra at Ilocos Norte. Ang ating mga pong signal number 4 patuloy po nakataas dito po sa nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao at Calayan Group of Island. Dito po naman sa signal number 3, nakataas pa rin dito sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Ang ating signal number 2, nakataas pa rin naman sa Batanes Group of Island, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Northern Zambales. Sa mga nabanggit po nating lugar, posible pa rin po ang pagkakaroon po ng mga tinatawag nating storm surge o daluyong po na dulot ng bagyo. Kaya yung mga nasa baybaying dagat po, delikado. Mag-ingat po, mag-ingat pa rin po. At meron pa rin po tayong threat ng tinatawag nating storm surge. Ang signal number 1 po naman natin, nakataas po dito sa nalalabing bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province, kasama po ang Polillo Island, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes po at Metro Manila. Oo. Menno, ito bang pagiging mabagal ng bagyo yung kanyang pagkilos? Medyo magiging mapaminsala ito kung matagal siyang mananatili sa isang lugar, no? Kung mabagal ang movement? Ang bagyo naman natin po, hindi pa rin nagbago yung pagkilos niya. 25 kilometers per hour pa rin po. So, inaasam pa rin natin na lalabas po ito ng Philippine area mamayang gabi. Kasi, mamayang gabi pa? Opo. Oo. Pero ito ba'y sa kabila ng lalabas na siya mamayang gabi sa PAR, medyo yung buntot nito, malakas pa rin ang dalang ulan? Inaasahan natin may mga pag-ulan pa rin tayong mararamdaman. Oo. Pero hindi na siguro ganun katindi. Masyadong, lalo kung dito sa Metro Manila, hindi na siguro masyadong malalakas yung inaasahan po natin dito sa kamay. Yung dinaranas ngayon ng Isabela, Cagayan, Apayao, mga gaano katagal tatagal yan? Yung bayo talaga ngayon, matindi. How long will it last? Dito po sa Apayao, siguro mga ilang oras simula ngayon, baka mamayang Ilocos Norte, mga 8 to 10 this morning, mga lalabas na po yan dyan banda. Umaga. So, huhupa na. Medyo pa na paglabas ng ng ating mata. Pero yung tinutukoy natin mata, may kalahati pa yan eh. Oo. Ganun ba yun? Opo. Kasi yung bilog po yung bagyo natin, Right. Tinutukoy natin paglabas ng mata dito sa may Ilocos Norte. Kalahati yun? Morning. May kalahati pa lang po yun. Yung kalahati. May iwan. Pa. So, hanggang matapos po yung natitirang bahagi nun, so, saka mahuhupa yung bagyo. Ganun pala yun. So, pag-ulan, po. Kahit kalahati lang, ganun pa rin ang lakas niya, no? Siyempre, yung kalahati ng mata. Dahil kung ano yung naranasan mo sa kabila, yun din yung sa kabila po. Oo, pero hindi, ang tinatanong ko, sa Apayao, Cagayan at Isabela, gaano katagal nila mararanasan itong palo, yung bayo ng hangin ngayon? It's already 2:10 in the morning. Opo, so sa Apayao, kung nabanda sa Cagayan pa rin, hanggang sa ngayon nandyan po sa Apayao, medyo malayo-layo pa yun. So, hanggang bukas ng umaga pa, mararamdaman pa rin po nila yan. So, matagal. Kahit hanggang tanghali, mayroon siguro. So, ganun katagal yung babayuhin sila ng hangin?
Opo, kasi Sus, Mario sabi ko nga po, may kalahati pa yun. Ang estimated natin na lalabas ng landmass mga 8 to 10, di ba? So, hanggang tanghali meron pa rin po. Okay. So, expect na matagal-tagal pa yung kanilang mararanasan binabayo sila ng hangin, ano? So, dahil sa ngayon, Cagayan, di ba, hindi pa po umaabot ng Apayao yun, medyo katabi pa ilang oras na yung nakalipas. So, can we say na ngayon sinisimulan pa lang sila? Ganun ba yun? Kasi kung nasa Solana Cagayan, so bago pa lang papalapit po. Papalapit pa lang ng Apayao. Okay. Well, Meno, sige, anong oras ang susunod natin bulletin? Ang bulletin po natin ito, mga alas 5 na po ng umaga. Alright, exact time natin, Meno Mendoza? Ang exact time po natin, 7 minuto makalipas ang ikalawa ng umaga. Sige, Mr. Meno Mendoza, maraming salamat po sa inyong report. Salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga. Yan po si Ginoong Meno Mendoza ng Pag-asa Weather Forecast. Well, we cannot blame the fellow. Talagang mukhang pagod lahat sila. Nakita niyo yung background, sagutan ng telepono ng sagutan, ano ha? Patingin ulit ng mga text messages natin. Importante po yan. Maihatid po natin yung kalalagayan sa kanilang mga lugar dyan sa mga lalawigang apektado ng Super Typhoon Lawin. It's already 10 and a half minutes after 2 o'clock in the morning. Kamusta ho kayo dyan? Well, kagaya ho ng sinabi ni Ginoong Meno Mendoza, medyo it will take some time na magiging pagbayo ng hangin na yan, ano, dito sa mga lugar na dadaanan nitong si Super Typhoon Lawin. From time to time, meron ho tayong mga tinatawagang opisyal, may residente ho tayong tinatawagan. Si Maricar sa Ballesteros, Cagayan. Ano ang lagay dyan para meron ho kayong picture of what's happening sa lugar? Ma'am Maricar, magandang umaga po. Kamusta po ang Ballesteros, Cagayan? Magandang umaga din po. Sir, sobrang lakas. Yung evacuation center na isa ng Ballesteros is natutuklap na po yung Galba. So yung ibang evacuation center po is sa simbahan. As of now po kasi walang update na lumalabas mula dun sa mismong area dahil sa lakas po ng hangin. Hindi kayang lumabas kasi parang kung tao ang lalabas, parang ililipad ka niya. Wow, ganun katindi. Ilan ho ang nakalagay? Ilan hong katao ang nasa evacuation center na yan na natutuklap na bubong? Actually, halos lahat nung ng Ballesteros is mga half nung iba kasi yung iba nasa simbahan, yung iba nandun kasi hindi naataka siya sa simbahan, so inilagay. So, yung natutuklap na yung mall na pinaglagyan sa kanila, so ewan ko, wala na kaming update, sir, dahil sa lakas. Yeah. Gano'ng kalayo ka ba ron sa evacuation center? Malayo na po kami dahil dahil sa storm surge na kinakatakot namin. We tried to nagtatry kami na kumontak po sa lahat, pero yung nakontak ko kanina, naiiyak na rin sila sa takot kasi halos lahat natutuklap yung Galba, lahat nagsisiliparan na po. Oo, kasi napakatagal na kayong binabayo ng hangin at ulan kaya rumurupok. Di ba? Opo, almost 4 hours na. Kasi kaninang 11, ramdam na namin siya. Actually, sir, wala pa sa amin yung bagyo. Mga 5 o'clock pa ng hapon. Malakas na. Medyo ramdam na namin. Opo. Pero kaninang 11, kung na nag-umpisa yung talagang pagbayo niya, hanggang ngayon, hindi pa po tumitigil. Ang Ballesteros ba malapit sa Baybay? Nasa coastal area po ang Ballesteros. I can imagine, wala kayong kuryente ngayon dyan. Natural, hindi kayo pwedeng kumilos. Hihintayin yung magliwanag. Opo, at saka ang problema po kasi namin, sir, is lahat po kasi walang makalabas. Wala ho. Ang takot namin is, ang gusto ko lang mangyari sa Ballesteros ngayon is subaybayan kasi sa lakas ng bagyo ngayon is walang communications ang Ballesteros. Sana yung police namin doon na muna po i-contact para kasi yung storm surge ang kinakatakot naming lahat. Well, sige po, the only thing we can do, i-highlight po namin yung inyong number, Ma'am Maricar, and from time to time tatawagan namin kayo. So in that way,
we can monitor ng masinsin yung nangyayari dyan sa Ballesteros dahil talagang delikado na. Kung pati evacuation center, natutuklap na rin, there is no way to go. Lalo na ho yung mga bata at matatanda. Opo. Kasi yung dito sa mismong harap ko, mismong sasakyan, medyo inaangat-angat na nga rin yung Sus likuran Mario niya. Jose. Ganun. Opo. Huh. So please sir, update me para mag-update din ako sa Ballesteros. Time to time, pwede niyo po akong tawagan para update din po ako nung nangyayari doon. Oo. Ma'am Maricar, huwag niyong ibababa yung linya. May kakausap sa inyo, ha. Maraming salamat to. Ma'am Maricar, Sige po, sir. do not Sige put po. down the phone o yung linya. May kakausap po sa inyo. Andiyan na si Ma'am Maricar sa line 3. Kausapin mo na. Yun ang problema. That is the problem now. Sa lakas po ng hangin at ulan, sa tagal po ng pagbayo nito sa mga lugar na yan, yung mga evacuation center, iyan na ho ang pinipinsala, iyan na ho ang napipinsala. What can we say? There is no way out. There is no place to go. Siguro, well, sa mumunti po nating mungkahi, baka pwede, particular dyan sa Ballesteros, pero how can you do that now? Siguro sa susunod, yung mga bata ilagay sa simbahan, which I'm sure medyo matibay dahil konkreto yan. Yung mga bata matatanda, well, of course, kailangan maghiwalay ng pamilya. Yung mga kalalakihan dun sa evacuation center, di ba? Para menos yung inaalala mo eh. I can imagine ang mga simbahan sa mga ganyan lugar, matitibay yan at semento yan. Siguro dun na yung bata at matatanda, yung mga lalaki dun sa sa evacuation center. Kasi ang mga kaso ho ngayon na maririnig natin, sa tagal ho ng ulan, sa tagal ho ng hangin at sa lakas nito, ayun na, natutuklap na yung mga evacuation center. That is the problem. Hindi naman natin ini-expect na yung mga paaralan sa mga ganyan lugar, ganun katitibay. Lalo na kung ganitong kalakas yung bumabayo. Konsehal Marco Meris ng Kawayan, Isabela. Konsehal Marco Meris, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Vic. Opo, Konsehal, kamusta ho? Kamusta ho ang Kawayan? Opo, ito kasalukuyan pong hindi pa po umaalis ang bagyong Lawin. Grabe. Grabe po. Okay naman po yung mga evacuees po natin. Oo. Pero yung hangin at ulan, kamusta ngayon as this time? Medyo malakas pa po, sir. Malakas pa po dito sa Kawayan City. Oo nga. At I'm sure ang ating mga evacuees ay nasa ayos naman. At kahapon nga, nakausap ko si Gob at bago pa man dumapo yung bagyo yan, nagsagawa na sila ng pamamaraan para ma-safety yung mga kababayan natin. So as of now, monitoring lang ang ginagawa nyo because I'm sure kayo rin, hindi namin masisisi, hindi rin kayo pwede lumabas. Delikado. Opo, talagang hindi na po makalabas yung mga grupo natin na divide by area. Bali katatapos lang po ang brainstorming ng grupo ng CDRMC po natin. Oo. Para preparation po pagliwanag. Magandaan po natin, mas lalaki pa po ang numbers po ng evacuees. Ang problema kasi yung bubulaga sa atin, I mean, the problem also with your movement mamaya pagliwanag, yung mga nakahambalang na bara sa kalye, sa highway, puno, poste and everything, yun naman ang magiging problema natin, Konsehal. Opo, ang problema po natin na isa pa is yung mga light materials na bahay. Yeah. Sigurado po natin talagang angatan yun. Dadami po ang numbers, ang digits po ng evacuees natin. Well, alam mo, sabi nga natin, Konsehal, hindi bali yung mga bahay-bahay na yan, pero yung mga tao, yun ang dapat, naku. Ay, hindi bali yung bahay, madaling gawin yan, pako, martilyo lang yan, pero yung buhay, ang mahirap. Yan po yung number 1. Sana zero casualties or big. Yeah, please. We are praying for that. Okay. At alam nyo, mahal na mahal ko po ang Isabela. Kaya kanina, siguro, tingnan natin kung maka-update tayo kay Gob mamaya. Konsehal, di ko na patatagalin. Mag-ingat po kayo riyan, ha? Mag-ingat po kayo riyan. Maraming salamat po. Siyempre, samahan po natin ang mataimtim na pagdarasal at yan po ang makakapagligtas sa atin yung dasal. Konsehal. Opo, yan po yung number 1, sir. Correct. Thank you, Konsehal. Thank you. Wow. You can see you can feel yung depression ng mga tao. Wala ka magawa Parang nakatali kamay mo Gusto mo man tumulong, malaki man ang katawan mo, may sasakyan ka man pwedeng dalhin, pwedeng ipang-rescue. How can you do that kapag ganitong katindi ang bagyo, ang ulan at hangin?
mailalagay mo rin sa peligro yung buhay mo. Ilang oras pa bago lumiwanag? 3, 4 na oras pa bago lumiwanag, 5. Yun na nga ang bubulaga sa atin. At sabi nga ni Konsehal Meris, dadami at dadami pa ang mga evacuees dahil hindi mo alam ilan yung mga bahay na nilipad for the span of how many hours na nagsimulang bumayo yung hangin at ulan na yan. Yung mga light material na mga bahay dyan. But again, ika nga, pakot martilyo lang yan, gawa ulit yan. Pero yung buhay ng tao, yan ho ang pinakadelikado, yan ho ang pinakanakakalungkot na sana naman mapanatili. Mapanatili po ang zero casualty. Malaking tulong nga po, sinasabi ko sa inyo, yung mga naganap na unang mga unos na natuto na ho yung ating mga kababayan na napakarami hong mga matitigas ang ulo before. But now, dun ho sa mga panayam na ginagawa natin sa mga local officials, hindi na ho ganun kahirap para ilikas yung mga tao. Sa TV Patrol nga kagabi, meron pang ayaw, well, anyway, alam nyo, yung mga matitigas ang ulo, papirmahin nyo ng waiver. I mean, hindi lang naman sila ang dapat nating asikasuhin Hindi lang naman yung isang tao na yun ang papakiusapan natin for quite some time. Kung mag-i-spend tayo ng 1, 2, 3 oras para kumbinsihin siya, eto ho ang waiver dahil marami pa ho tayong pupuntahan ng mga apektado ng bagyo. Yun ho unahin natin para at least makamenos. Wag ho nating ilagay ang sarili natin sa peligro, and at the same time, kung matagal ho ang nagiging usapan ninyo, lumalapit po yung oras ng peligro, mas nagiging delikado po ang buhay ng bawat isa. Meron pa rin meron pa rin. Dali lang at medyo iinom lang tayo ng ng malamig na aircon, malamig na tubig. Tama yan, yung mga reporter natin, pagpahingay natin, patingin ng Ralph, ng texters, baka may mga bago na tayong information na nagaganap dyan. Ito ho yung Severe Weather Bulletin number 14. Okay, ito ho yung forecast. Ang signal number 5 ay Cagayan, Northern Isabela, Apayao, Kalinga. Yun, Kalinga. Northern Abray, Ilocos Norte. Latest ba to? Okay. Number 4, signal number 4, Tropical Cyclone Warning System number 4 ay ang Isabela, rest of Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, rest of Kalinga, Ifugao, and Calayan Group of Island. Number 3, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, and Northern Aurora. Number 2, Batanes Group of Island, Pangasinan, rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, and Northern Zambales. Signal number 1 is rest of Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province, including Polillo Island, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at siyempre Metro Manila. Well, it's a good thing, napakaswerte ho natin at medyo paambon-ambon lang. But still, again, huwag tayo magtitiwala hindi natin alam. Sobrang lakas po ng hangin at ulan dito sa Santa Ana, Cagayan. May nakita po akong barangay kapitan namin kanina, aso, nilipad ng hangin. Wala pong kuryente, monitor lang kami ng radyo. Okay, mag-monitor lang kayo, Jonathan, At I'm sure nakakapag-text ka pa naman, isi-save natin to mga text na ito. Maaring mamaya, Mandaluyong, may suspension na ba Mandaluyong? May nagtatanong. Mirna Antonio ng Manila, Mr. Vic Lima, kasama po ba ang suspension naman? I think, okay. Si Governor Mamba, nasa linya na po natin ng Cagayan. Governor, magandang madaling araw po sa inyo, si Vic Lima. Governor Mamba, good morning, sir. Good morning po. Kamusta po? Kamusta po ang Cagayan? Ay, binabayo po kami ngayon dito sa Quezon City, nandito po sa Kapitolyo. Opo. Nagkaroon ng konting lull kanina, mga 30 minutes. After about 3 hours, napakalakas. Oo. Ngayon, dito naman po. At mas grabe yung lakas naman po ngayon. So, umpisa lang po about 20 minutes po. Oo. Nagbabayo naman po ng mas malakas sa akin. Oo.
Well, so far, sana maging zero casualty tayo. And I'm sure, hindi rin kayo makakilos dyan. At hindi rin naman namin kayo masisisi dahil sa sobrang sama ng panahon. May mga natatanggap na ho ba kayong initial reports? Wala pa? Wala na kakta yung phone namin, yung nagamit sa mga bayan-bayan. Aha. Wala na ho sila. Dito na lang ho sa Pagkikiraw, merong signal siguro. Dahil sa mga bayan ko na iba, hindi na namin sila makontak. Oo. Pero immobilize ho kami dito sa Kapitolyo ngayon. I know. At wala akong makalabas talaga. At mapakalakas po lang. Mapakalakas din po ang hangin. Hangin. Oo. Dito po sa Kapitolyo ngayon, tumutulo na po. Tingin po, lilipat na yung ibang mga... Malamang. Sa Kapitolyo po namin. Oo. Anyway, sige Gob, hindi na namin patatagalin. I know, ganitong oras, nagtatrabaho pa rin kayo. Mag-ingat po kayo dyan, Governor. We'll be calling you from time to time. Governor Mamba. Opo, maraming salamat po. Pagdasal din po. Yes. Maraming salamat po. Opo, thank you. Si Governor Manuel Mamba. Diyan po sa Cagayan. Ay, nako. Siguro yung mga kapamilya po nating nakikinig sa atin na ngayon nasa ligtas na kalagayan. Yung mga nasa bahay po, bukas pa ang kanilang mga radyo, pakisama nyo po ang mga kapamilya po natin sa mga lugar na yan sa inyo pong pagrorosaryo, sa inyo pong pagdadasal. At yan po ang pinakamalakas na sandata para maging ligtas po tayong lahat ang pagdarasal. Ituloy po natin yung pagbabasa natin ng mga text messages. Umuulan daw po sa Novaliches pero awa ng Diyos, mahina pa naman. Luz ng Novaliches, Commonwealth Fairview area. Malakas na ulan. Commonwealth Fairview. Okay. Commonwealth Fairview, malakas. Baka pwede po makibalita sa San Mateo, Santiago, Kawayan. Ayun, kaka-interview lang natin kay sino yung taga Kawayan? Si Maris. Si Maris ba yun? Ayun, thank you po and God bless your work always. Mrs. Rosita Mantuano, AFP, Fort Bonifacio. Sensya na po kayo. Ayun, si Konsehal Marco Maris. Buti na lang may signal pa ang mga cellphone sa Isabela at Cagayan sa barangay Arcon, Tamawini. Isabela, lumipad ang bubong ng bahay ng pamangking ko. Still, malakas pa rin ang cyclone as of this moment. Nagsipaglikas ang mga kapatid ko sa mas matibay na bahay sa barangay Libag, Tugigaraw City. Sa lugar ng aking may bahay, matindi ang pinsala ng cyclone. Pinasok ng tubig ulan ang bahay namin. Wala pa naman ako sa pamilya ko ngayon dahil nandito ako sa Manila ngayon. Roland Agsunod, Libag Norte, Tugigaraw City. From Tony Ramos ng Santa Ana. Big sa mga seaman, reddish sky in the morning, sailors warning, reddish sky in the night, sailors delight. Sa mga seaman, reddish sky in the morning, sailors warning, reddish sky in the night, sailors delight. Hindi ko na gets. Ano yun? Okay, hindi rin. Tuloy-tuloy lang ho ang pagpapadala nyo ng text, ha? Ituloy nyo lang ho ang pagpapadala ninyo ng mga text messages. So we will get an update dyan po sa inyong mga locality. Dyan daw sa may Commonwealth, Fairview, medyo malakas na ang ulan. Si Paring Big Binaraw, nagising tuloy. Narinig yung continuous coverage ng DCMM. Novaliches, meron na pero mahina pa, hangin at ulan, malakas sa Santa Ana, Cagayan at ilang pang mga lugar dyan sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 5. Yan po ay ang Cagayan at Isabela. Apayao yata, kasama na ang Apayao at ilang pang mga kanugnog lalawigan. Yung ating mga kababayan, baka kayo po'y nakakapakinig sa inyong mga transistor radio doon po sa mga walang kuryente sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan po ng baterya. Uulitin ko lang po, mag-send po kayo ng message sa 2366. Baka may nais kayong iparating na mensahe sa mga kapamilya nyo na nandirito sa Maynila, lalo na yung mga nakahiwalay. Ibig sabihin, kagaya ng isang texter kanina, ang pamilya niya nasa lalawigan na apektado ng Bagyong Lawin, siya dito sa Maynila nagtatrabaho. Gusto po sigurong marinig nila yung inyong mga mensahe kung kayo po'y ligtas at sana po naman, yun nga, maabot natin ang zero casualty. Mag-text po kayo at babasahin natin yan hanggang mamaya pa tayong alas 4 ng madaling araw. Pinagpapahinga lang natin yung ating mga kasamang
reporter para makabuelo. Parin Perdi, sample, mabuhay ka. Perdi sample, nagkita kami niyan eh. Gising pa si Parin Perdi ha. Mukhang nagtatanim ng mais. At saka ng coconut virgin oil nga ba yun? Send po ninyo, 236. Pare, kamusta ang weather dyan? Andaba, well, malayo naman yun, ano ha? Si Ron Lopez, may situationer sa lungsod ng Maynila, lungsod ng Makati, Mandaluyong. Ano ba ang class suspension? May listahan ba tayo? May nagtatanong ng Mandaluyong. Pwera na lang doon sa mga alkalding patulog-tulog. Wala tayo nga. Showbiz, meron. Di ba? Andito lang nga, malapit lang rito yung alkalding yan. Buti pa yung mga ilang lugar sa Metro Manila eh. Mga ilan lang po naman yan. Yung mga alkalde na mabagal kumilos. Hindi ba? Yun yung ganon. Sa Estero sa Tondo kanina, ganong kabilis yung pagresponde ng mga opisyal na Manila City Hall na siniguro pang kompleto magiging mga pagkain nila at supply para dun po sa kanilang pangangailangan. Ron Lopez! Meron tayong report. Ron, balita! Yes, unahin na natin dito, yung class suspension, yung Mandaluyong, ay suspendido na yung class noon, all level. Suspendido na? Suspendido mula pa kagabi. Gabi pa in-announce yun ng very good. LCU. At sa lugar naman dito ay nagsisimula ng maramdaman ang katamtamang lakas ng hangin sa mga lugar ng Mandaluyong, Pasay at Makati City. Pinagagalaw na ng hangin ang mga sanga ng maliliit na puno at mga tarpaulin dito sa lugar malapit matapos maglandfall ang bagyong Lawin sa hilagang Luzon kanina alas 11 ng gabi. Ngunit nanatili namang panaka lamang ang ampon dito sa mga nasabing lugar. Pero yung hangin nagbago, Vic? Nagbago yung hangin, medyo lumakas ng konti. Ito Vic ay kanina pa itong gabi, ganito yung hangin mula pa alas 11 kagabi at hindi naman siya lumalakas ng sobrang lakas talaga. Pati yung ulan ay puro ambon lamang. Wala pa naman tayo na monitor na tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan dito sa South. Sa Makati, sa Mandaluyong, City, Marikina at puro ambon lamang. Kung tayo sa pag-asa ay nanatiling nasa ilalim ng Tropical Storm Warning Signal number 1 ang buong Metro Manila at bagamat malayo sa mata ng bagyong Lawin ay posibleng maramdaman pa rin ang epekto nito dito sa Metro Manila dahil umabot na nga sa 800 kilometers ang lawak ng nating bagyo. Siguro mamaya yan, Mamaya yan dahil imagine the diameter of 800 kilometers. My God, ang laki nun. Yun. Tama hindi kahit hindi direct na tumatama dito sa Metro Manila ay posibleng maramdaman pa rin daw ng mga taga dito ang ulan na naranasan sa ibang bahagi ng bansa. Exact location mo, Ron? Dito tayo malapit sa Philippine Red Cross sa Mandaluyong City. Binabantayan natin. Nagkakaroon na rin ng deployment ang Philippine Red Cross dahil meron ng mga lugar na binabaha dito mismo sa Metro Manila. Ganun. Bilang na nga doon sa Malabon at sa kanina ay sa Maynila. Oo. At yan muna pinakalitas mula dito sa Mandaluyong. Ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, CBS-CBN News, CZMM. Thank you, Ron. Mula po dyan sa lungsod ng Mandaluyong kung saan ang latest po natin ay NCR all levels ay wala na pong klase. Pero paalala po kung wala rin lang kayong mahalagang lakad, stay home. Again, wag po tayo magtiwala na wala, ambon lang yan, wala, mahina lang yan. Wag po. Pero tayo dahil hanggat hindi ho kiniklear ng Pag-asa na wala ng bagyo, maski nga nakalabas na ng Parian medyo medyo peligroso pa yan At alright, yung pong mga situationer natin, nasa linya ho natin si Mayor Arnold Bautista ng Tumawini, Isabela. Mayor, magandang umaga po sa inyo, Mayor Bautista. Magandang umaga din po. Kamusta ho ang Tumawini? Ito ho, isa sa mga nabagyo dito sa parte ng Isabela.
Ah, okay. Malakas ho ba ang nasa hangin? northern part kami. Napakalakas po. Okay. Napakalakas ng hangin, saka napakalakas ng ulan. Yun ho mga kababayan natin, yung mga evacuation center, kamusta po? Meron kami mga evacuation center. Sa buong bayan, meron kaming ginawang 12 evacuation centers na may mga tao kami bawat evacuation center. Okay. Ilan po ang mga tao natin sa evacuation center na inilikas? Ito po bang Tumawini? Ano po ito? Coastal po ba ito? Bundok? Hindi po siya coastal. Nasa mainland po kami. Oh, mainland po kayo. But still, Opo. the weather now is terrible. Ganon yung tama sa amin. Mapa-mainland, mapa-coastal. Ganon din yung lakas sa amin. Okay. Kaya tayo may nilikas na mga almost 2,000. Actually, 1,999. Yung mga nilikas po natin sa ating evacuation center. 1,099. 1,999. Oh, wow. 2,000. Kulang 2,000. Almost, almost 2,000. Kamusta po yung supply ng mga pagkain nila, bigas and everything? Meron po kami. Bago pa man po pumasok yung bagyo, may mga pagkain na sa mga evacuation center. Nagpapaluto na kami doon, pinapakain na namin yung mga evacuees natin. Oo. Pero sa ngayon, binabayo pa rin kayo, Mayor? Kasalukuyan pa rin po yung malakas na hangin at ulan. Gaano katagal na ho kayong binabayo? Since last night? Hindi po. Netong kaninang hapon lang. Okay. Anyway, Mayor, hindi na ho namin patatagalin. And I know, busy rin ho kayo dyan. Kahit hindi rin ho kayo makakilos, I'm sure nagmo-monitor kayo. Dahil wala talaga tayong magagawa. Madilim at saka binabayo pa kayo eh. So, hintay natin magliwanag. Saka totally browned out dito sa buong bayan namin. Marami ng mga natumbang poste, mga kahoy. But I'm sure ang ating pong mga kawani ng pamahalaan dyan sa Tumawini, naka-standby kapag siguro mamayang pagliwanag, that's the time na we can move, ano? Kung magbabago yung lagay ng hangin at ulan. Opo. So far, hindi kami makalabas dahil sa lakas ng hindi makatagpo yung sasakyan. Delikado matumba yung sasakyan sa lakas ng hangin saka sa lakas ng ulan. Alright. Sige, Mayor, we'll be calling you from time to time. Thank you, Mayor Bautista. Sige po, maraming salamat po. Sige po. Mayor Arnold Bautista ng Tumawini, Isabela. Oras ho natin, 37 after 2 o'clock in the morning. Marami na hong lugar, again, mag-text ho kayo. Marami hong lugar ang matagal nang binabayo. Hindi ba? Ano po ang biyahe? Sige. Ang problema nga ho rito, we will find out later din. Ang lagay ng ng Baguio, ang Quezon, Marcos, Nagilian. Kasi kagabi, merong announcement na ipinatitigil ang biyahe sa mga lugar na ito ng public transportation. Siguro yung mga bus, Pero kahapon, may mga nakita pa ako na nagbibiyahe papuntang Candon. Nasa lubong ako dyan sa Forbes. Papuntang Candon. Sana makarating sila ng matiwasay dyan sa may Candon, Ilocos Sur. Yan ho yung isa rin ho sa mga naging maunlad na bayan yan, yung Candon. Nakita ho natin ang pag-unlad niyan. Napakaganda po ng Candon Yan ho makalampas ng Tagudin ba? Tagudin, Santiago. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Tagudin, Santiago, Candon, San Esteban. Tuloy-tuloy na ho yan. Puro coastal na ho yan. Sa Santa Ilocos Sur, yan, yung mga ganyan. Papunta na ho ng Narbacan yan. At dire-diretso yan, papunta ng Bigan. Napakagandang lugar ng Ilocos Region.
Yun ang malungkot, yung kaninang kinikwento sa atin, yun yung puno, yung mga nakarating ho ng Ilocos, yung mga nakarating ho ng Ilocos Baylan all the way up to Pagudpud. Yung mga puno ho dyan sa highway, nagkikita ho yan sa ano eh, sa gitna ng highway, yung bang parang nakayuko sila, nagmi-meet sila sa gitna. Napakahaba ho niyan linya ng punong yan, nagsisilbihong lilim yan. At certain times, namumulaklak ho yan. Kung di ako nagkakamali, may pink pa, may dilaw, I don't know kung anong ano yun. Kabalyero ba yun? Yung ba yung sinabi kanina? Imagine, yun ho masisira. Gaano ho katagal bago lumaki yan? Gaano katagal? Siguro yung mga sanga lang sana, no? Sana yung main na puno. Kasi may mga puno ho dyan, hindi ho kayang yakapin ng isang tao eh. Hindi ho kayang yakapin ng 2 tao, talagang malalaki ho eh. So sana, mamaya ho yan, mamaya ho magkakaalam-alam yan, mamayang pagliwanag. Yun hong pinsala na dinala na sinasabing, I think, pinakamalakas na bagyo for quite some time. Ito ho yung pinakamatinding bagyong naranasan natin. Dun ho sa account ni Dennis Dato kanina, napakarami na ho niyang na-cover. Ibang klase ho itong lawin na ito, ibang klase ho ito. Ang dulot na hangin at ulan, ang matindi rito, may mga bagyong malalakas, malakas ang hangin, may bagyong iba, malalakas lang ang ulan. Pero ito ho'y ulan at hangin ang talagang pumapalo. Hindi ho pumapalo, bumabayo. Ilang text na ho ang tinanggap natin, may mga bahay na ho talagang nilipad, even the evacuation centers, yung ilang mga lugar na nakapanayan po natin, wala, tuklap. Tungkab yung kanilang mga bubong. Well, again, yung sinasabi nga natin, panatiliing ligtas ang ating mga sarili, never mind yung mga bahay-bahay, bubong-bubong na yan, unahin ho natin yung ating buhay na mailigtas, especially yung mga bata, mga matatanda. Pero kagaya nung nakausap natin kanina, I cannot imagine yung lamig na dinaranas po nila. Nasa loob ka nga ng bahay pero pinapasok na ng ulan. Yung gymnasium nga, yung Kapitolyo nga kanina, who is that? Yung isang alkalde ba yon? Wala, natungkab na yung bubong ng kanilang Kapitolyo. 2366, mag-text ho kayo, ipadalangin yung mga mensahe. Babasahin po natin sa area. Pakicheck mo ulit, Ralph, ang ating mga text messages, yung mga Facebook message, yung mga Twitter dyan, and everything. Pa-announce po ng mga, signal. Ito ba yon? Ito ba yung binigay nyo sa akin? Marami ho kasing mga tumatawag at nagtatanong kung ano ho ang mga, ito ba yon? AB? Ito yon? Okay. Ito ho yung severe Weather Bulletin number 13 for Super Typhoon Lawin. Kanina hong alas 10 ng gabi, ang mataho ng Super Typhoon Lawin ay namataan sa, kanina pa to, 95 kilometers of Tuguegarao City, Cagayan. Ito nga, sabi ko nga, hindi, practice lang. Ito, 14 na to, 14. 1 a.m. today, the eye of Super Typhoon Lawin was located based on all available data including Apari Doppler radar in the vicinity of Solana, Cagayan. Maximum sustained winds of up to 225 km near the center and gustiness na umaabot ho, yung bugso ng hangin, yung gustiness, 315 kilometers per hour. Ganun ho kabilis, ganun kalakas. Ito ho'y kumikilos west-northwest at 25 km per hour. Okay? Ito ho yung mga nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal. Ayun, Tropical Cyclone Warning Signal. Tropical Cyclone Warning Signal number 5. Ang ibig sabihin po nito, yung more than 220 kilometers expected in 12 hours. 220 kilometers yung hangin. Warning signal number 5, ito ho ay ang Cagayan, Northern Isabela, Apayao, Northern Kalinga. Kalinga. Northern Abra and Ilocos Norte.
ito hong tropical cyclone warning number 4, ito hong rest of Isabela, rest of Abra. Oy, Abra, wala tayong balita. Ilocos Sur, Mountain Province, rest of Kalinga, Ifugao, and Calayan Group of Island. Ito hong number 3, ulitin natin, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, and Northern Aurora. Number 2 is Batanes Group of Island, Pangasinan, rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, and Northern Zambales. At number 1, Zambales, rest of Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province, including Polillo Island, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at ang Metro Manila. Alam mo, ang problema dyan, yung mga pananim, yung mga livestock, di ba? Nilbadyon, yung mga babuyan, yung mga manukan, yung mga may manukan. O, paano ngayon yun? O, kita mo na. Kasasabi ko lang may mga manukan, no? Okay. Kaninang between 11 to 12 a.m., maulan at mahangin, pero ngayon hangin na lang, pero malakas. Parang gusto mag-report ni Neil Makasait, ano? Di ba? Gusto naman yung mga itlog-itlog dyan, Neil. Ang manukan natin dyan. Kalaya mo nagpasample na, Ningil. Papatawa lang ho tayo. Medyo pare-pareho na ho tayong hapo dito ho sa dinaranas ng ating mga kapamilya sa ilang mga lalawigan sa Luzon. Patingin ulit ng text, ha? Pupukin natin ang mga text messages natin. Ang mga report, kamusta sila Dennis, sila Raya? Anytime na, we have 15 minutes bago ho mag-alas 3 na madaling araw. Doon ho sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo, nasa special coverage po ang DCMM dito po sa bagyong o super typhoon na si Lawin. Nakikinig po sa atin ang mga taga Los Baños, Laguna sa pangunguna po ni Alcalde Cesar Perez at ni Caleo Pantua. Magkaisa po tayong tulungan ang ating mga kababayan na sinalanta ng dilubyong Lawin. Maaari tayong maghanda ng mga food packs, ilan man ang ating kakayanin, upang kung manawagan man ang mga apektado nating kababayan ay nakahanda na tayo agad. Gawin natin ito agad mamaya pagputok ng araw. Maraming salamat po sa paalala, Caleo Pantua. Yung mga ganyan hong yung mga ganyan hong paalala nakakataba po ng puso yan na meron tayong mga kababayan na bagamat malayo sila sa dilubyo, malayo sila sa bagyo, hindi sila apektado ng palo ng hangin, nakakapag-isip po ng mga ganyang uri ng tulong na parang alam mong nararamdaman nila if I were in your shoes, ika nga na ang hirap po ng hambalusin ka, bayuhin ka ng bagyo in the middle of the night. Yun po ang pinakamahirap doon. Dahil wala para kang bulag nun. Zero visibility, malakas na malakas ang hangin, malakas na malakas ang ulan, walang kuryente. Hindi mo alam kung hanggang kailan tatagal yung ganung kalagayan. Tapos may mga kasama ka sa loob ng bahay, matanda, bata. Yun ang pinakamahirap doon. Ang anumang uri ng kalamidad, ang anumang uri ng mga bagyo na pag nangyari po ng sa kasagsagan ng gabi in the middle of the night, talagang mahirap po. We have to wait until morning para ho tayo either mailigtas ang ating mga sarili, ma-assess ang nangyari, makita kamusta ang ating mga ari-arian, ang ating mga kapamilya, at higit sa lahat, kamusta ang lagay ng inyong kinaroroonan. Hindi ba? Yung para bang, nakikita mo lang ngayon is puro dilim. Pag-gising mo pala, hindi mo alam. May puno nang nakabagsak sa harapan ng bahay mo. Kaya wala ho tayong magagawa, kundi hintayin ang pagliwanag na sana ho'y dumating na. It's about 11 minutes bago mag-alas 3 na madaling araw. Mga 3 oras pa hong hihintayin natin bago tayo makakita ng liwanag ng kalangitan. Na sa ating pong mga naririnig na sa panayam po natin, sa mga reports po ng ating mga kasamahan sa Radio Patrol, sa mga text messages na pinadadala sa atin sa 2366, mukhang may katagalan ho yung pagbayo ng hangin at pagbayo ng ulan
dyan sa mga lugar na nabanggit natin na nasa ilalim ng signal number 5, signal number 4 for that matter. We cannot also discredit yung signal number 3. Matindi-tindi rin po yun. Dito po sa Maynila, bagamat signal number 1, we have to be careful, we have to limit our movements, at siguro manatiling nakaantabay sa ating mga programa po rito sa DCMM Radio Patrol sa 630 at DCMM Teleradio para maparating po sa inyo. Ayan, dumadami na ho yung text sa ating mga panawagan. Ano ha? Update sa Kabagan Isabela, I can contact any of my relatives. Thank you, si Karil. Kabagan Isabela, your attention please. Kung may makontak tayo sa Kabagan. Teleradio, the water levels in Baseco Compound reportedly nose level or probably high despite walang ulan is due to the storm surge plus high tide. Stay dry people, more power. Hindi po ako DJ. Oo, mumunti at isang hamak po na empleyado. Dito po sa Tayabas, Quezon, wala pa naman ulan. Okay po kami dito. Sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Bili po ako sa public service. Yung iba, okay. Ganyan ang totoo. Maraming salamat po. Si Malunang Paranaque, dito po sa amin, Vic, sa barangay Mahabang Parang Angono, Rizal. Tahimik, ambon lang, pero minsan malakas ang hangin. Medyo mataas na lugar yung Angono, no? God bless us all, Daddy Rolly Balli. Malakas ang hangin at malakas ang ulan sa Marilao, Bulacan. Yung tito ko po nasa Isabela, sana okay lang sila. Bernadette from Bulacan. O tito, baka nakikinig ka, hindi mo binanggit yung pangalan ng tito mo, Bernadette, ng Bulacan. Sa Taytay, Rizal, nakatira po ako sa nanay ko, si Benita Ibane, kasi mag-isa lang siya sa bahay niya sa Abot, Quezon, Isabela. Nagri-ring po yung phone niya pero hindi sumasagot. Hindi po matibay yung bahay namin. Raquel Kapulong ng Taytay, Rizal. I hope nasa ligtas pong kalagayan yung nanay ninyo, Raquel, ano? Hindi ho naman siguro. At ulan dito, Antipolo, humuhuni pa. Malakas na raw ang hangin sa Antipolo at ulan. Dito sa Rizal, umuulan na. Medyo Kainta na to. At saka Antipolo ang nagsasabi, yung Kainta, yung Antipolo, lakas na ng hangin at ulan dito sa Antipolo, humuhuni pa. Hindi po mag-qualify for signal number 1. Okay. June Reyes sa Santa Maria, Bulacan. Sa Santa Maria, Bulacan, heavy rains with wind gusting. Ingat po sa lahat. Salamat po, salamat po. Lost contact po with my family sa Kalinga ng 12 midnight. Kindly give us update and is there a local correspondent? Meron ho kaming, okay, nandiyan si Mayor Faustino Labinyo ng Bakun, Benguet. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Big Lima here. Mayor, magandang umaga. Magandang umaga. Kamusta po ang Bakun? Kamusta po ang lagay ng panahon dyan? Malakas sobray ako typhoon dito. Pero kahapon, pinano ko yung mga pulis doon sa Buagi, yung may problema doon. Pinabakwit ko yung yung lahat yung mga ano doon, yung mga malapit sa ano. Oo. Ano ho yun? Malapit sa bundok? Yung Buagi, yung may problema, yung Buagi, yung Buagi na yan. Yung ating problema doon. Ang problema doon kasi lahat yung mga pinabakwit ko lahat, mga 6 o'clock kahapon. Saan ho dinala yung mga kababayan natin? Yung mga iba pumunta sa kababayan niya, yung mga iba sa munisipyo sa munisipyo, yung lumang munisipyo, diyan na lahat yun ho ang parang ginawa ninyong evacuation center, yung lumang munisipyo. Oo. Kamusta ho ang supply ng ating pagkain sa mga evacuees, Mayor? Kahapon nagkumuha ako ng sa Coop, pinunta ko lahat yung mga doon, naka-ready yung pagkain yung mga evacuate. Okay, pero ngayon binabayo pa ho kayo ng hangin at ulan, ha?
sobrang malakas dito. Sobra. Hindi ko pa makalabas kasi I know. Oo, pero yung dito kami sa munisipyo, 24 hours kami naka-standby. Naka-standby. Very good. No, very good, Mayor. We understand. Hindi talaga kayo pwedeng kumilos at hindi dapat kayo kumilos dahil delikado po talaga yan. Oo, pero dito kami naka-standby kami 24 hours. All right. Pero yung mga pulis ko naka-standby din sa sa Buwagi yung problema doon. Okay. Ano ho yung problema ba ron? Quarry ba sabi nyo? Tama ba ako? Yung dating yung problema, yung pinuntahan yung mga doon, yung lost na doon. Yung dating pinuntahan yung mga yung punta ka doon, yung problema doon dati. Okay. Sige ho, Mayor, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Okay, maraming salamat. Thank you. Si Mayor Fausto Labinyo ng Bakun, Benguet, diba? Si Mayor Jeff Soriano ng Tuguegarao City. Ito, importante ito, binayo din to. Mayor Soriano, good morning, si Vic Lima. Oho. Ano ba yung naririnig ko? Ulan ba't hangin yan? Wala, hindi marinig si Mayor Soriano. Si General Mayor Jefferson Soriano ng Tuguegarao City. Hindi ba? Yung mga nagte-text po sa atin, SSS North Fairview, nagsimula na po ang ulan dito. Malapit kami sa Tulyahan River, kung saan naglutangan ng mga sakyan ng malakas ang bagyo. God bless. Yung dalawang pamangkin ko, kakamustahin ko lang. Isa po ay nasa Ilocos Norte at isa naman ay nasa Ilocos Sur. Mag-text po sila sa akin. Ronnie Shoco ng Rojas Oriental, Mindoro. Nandiyan na si Mayor Jeffrey Soriano ng Tuguegarao. Hindi natin mabiblame, hindi natin masisisit. Masama talaga ang panahon. Thank you, si Megs ng Imus. Panaka-naka ang ulan at lumalakas na ang hangin. Simula 1:40 ng umaga. John Allen ng Makati, Mandaluyong. Okay. Lawrence Manzano ng Calamba City, Laguna. Magandang umaga. Mayor Soriano ng Tuguegarao, Cagayan. Good morning, sir. Good morning, Vic. Good morning, DCMM. Kamusta po kayo? Kamusta po ang Tuguegarao? Yes, lumakas na naman ng ulan dito. Aray ko. Bagyang humina kanina pero lumakas na naman. Oo. Nandito kami sa operation center namin sa People's Gym namin sa sentro proper. Opo. Para mag-monitor. May mga evacuees din dito sa People's Gym namin. Nakuha namin ng mga ito doon sa mga evacuation centers natin na natuklap ang mga bubong. Oo nga. So, nandito kami ngayon. Hanggang ngayon, nakamonitor kami. Nagpalabas kami ng rescue pero naipit sila sa daan dahil sa mga natutumbahan ng mga kahoy. Yeah, I understand. Talaga mahirap po magpalabas ng tao ngayon dahil talaga mababalahaw, mababarahan ng mga debris na nasa kalye, Mayor. Yes, pero kanina kasi humina ng konti. Nire-rescue namin yung may nabaksakan ng kahoy na tao noong mga 10 o'clock pa. Kaya nung medyo humina ang ulan, nag-responde yung PNP natin, DFP at yung Rescue 1111 ng Tuguegarao. Naipit sila ngayon sa daan. Kawawa naman. Mga tao rin natin yan. Pero patuloy... Ginagawa na ng paraan. Okay, of course, we will never know the damage hanggat hindi ho nagliliwanag, Mayor. Pero patuloy ho kayong nakaka-receive ng information. It's a good thing, may linya pa rin ang mga communication. Yes, mayroon linya dito sa amin. Naka-generator kami pero wala nang power. Lahat ng maraming nagbaksakan ng mga electric post dito sa amin. Pati yung City Hall namin natuklap na yung bubong. Aray ko. Mukhang wala pa kayong tulog, Mayor Soriano. Hindi, marami din kasing tao dito. Hindi na natutulog yung mga tao nandito sa evacuation center namin. But nandito still, rin yung mga tao natin at mga volunteers. As of this time, 3 o'clock in the morning, patuloy ang bayo ng hangin at ulan. Yes, lumakas na naman ulan at saka hangin. Oo. Mayor, hindi ko nambalain. Stay safe, but we'll be calling you from time to time, Mayor Jeff, ha? Yes, Vic, itong line na ito. Thank you. Thank you. Thank you, good morning. Morning, sir. Si Mayor Jeff Soriano ng lungsod ng Tuguegarao, Cagayan. Okay.
Alas 3 na unang umaga, meron ba tayong news break? Joanne, ilang kayo riyan? Joanne, Erwin, AB, 3, Ralph, Kim, 5. Ba? 5 kayo dyan? Okay. Ayos. Eksakto. Ilan yan? 8. Alright. Good morning po sa Bataan. Medyo mahangin po ang panakanakalang ang ulan. Suspendido na rin po kahapon pa ang klase sa Latang Antas para po sa araw ng Webes. Jong Giao, Salvador ng Dinalupihan, Bataan. Nilipad ng ibang mga bubong ang mga saka dito sa Signal Village. At pinagsama Tagig, marami na din ang mga sanga ng puno at dahon nagkalat sa C5 Andrew Dizon. So siguro sa Metro Manila may mga lugar na papalo-palo, bayo-bayo yung hangin. Ibig sabihin pawala-wala. Alright. Oras ho natin. Eksakto alas 3 ng madaling araw. Hagupit ng Bagyong Lawi, the DZMM Special Coverage.